nag-iisa ako ngayon dito na gumagawa ng paraan para maibalik ang ating dating Pangulo sa ating bayan. Dapat nga wala ka dyan eh. Vice President ka pa rin ng Pilipinas, hoy, umuwi ka dito. Whether we like it or not, kahit gusto na, pumunta ka dyan, pag-impeach ka na. Diyan ka na manatili, pag-impeach ka na. Pero habang hindi ka pa impeached, wala kaming choice. Whether we like you or not, dito ka muna. Anyway, ang gawin natin mga kotsero, panoorin natin yung news. Kasi merong magandang compilation ng news dito na ginawa sa GMA. Ni Vice President Sara Duterte sa Senado na iligal ang pag-aresto sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Umano'y dahil walang valid arrest warrant na inilabas ang hukuman ng Pilipinas. Sinabi niya yan sa pagdinig sa issue na pinatawag ng kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos sa pamamagitan ng video conferencing mula the Netherlands. Kinwestiyon din dito ang desisyon ng Pangulo na makipagtulungan sa Interpol ang tugon ng mga opisyal ng gobyerno sa pagtutok ni Ian Cruz. This is all about politics. The administration is using government resources, the ICC, to demolish the opposition. Yan ang hinala ni Vice President Sara Duterte kung bakit inaresto at mabilis na inilipad sa Netherlands ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang sinabi ng Vice Presidente sa pagharap niya online sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations ukol sa pag-aresto sa dating Pangulo. Nasa dahig pa ang Vice Presidente hanggang ngayon. Ang tanong ngayon, ano ang gagawin natin para maibalik ang dating Pangulo sa Pilipinas? Kasi nag-iisa ako ngayon dito na gumagawa ng paraan para maibalik ang ating dating Pangulo sa ating bayan. Dapat nga wala ka dyan eh. Vice President ka pa rin ng Pilipinas, hoy, umuwi ka dito. Whether we like it or not, kahit gusto na, pumunta ka dyan, pag-impeach ka na. Diyan ka na manatili, pag-impeach ka na. Pero habang hindi ka pa impeached, wala kaming choice. Whether we like you or not, dito ka muna. And to answer the question, mga kotsero, sinagot din yan ni Justice Carpio. Wala nang magagawa ang Pilipinas para makuha ang person ni Rodrigo Duterte. Wala na. Tapos na ang boxing. Sinabi nga ni Sec Boying kahapon o isang araw, it's a done deal. Wala na. Uwi ka na dito, magtrabaho ka na. May 700 million pesos ka pang lulustahin at tanakawin. Pero sagalin mo na kasi malapit ka na ma-impeach. Ng Vice na wala ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas dahil epektibo na noong 2019 ang pag-withdraw sa ICC. Di rin daw nasunod ang proseso sa Article 59 ng Rome Statute na dapat dinala muna sa competent court ang ama matapos maaresto at dalhin sa dahig. Nasaan po ang warrant of arrest na inisyo ng hukuman ng Pilipinas? Wala. Without a valid warrant from a Philippine court, this was at best a warrantless arrest. Under the rules of court, warrantless arrests are only permitted in 3 instances: in flagrante delicto, hot pursuit, and escaped prisoner. Tingnan nyo kung paano magsalita si Sara dito. Kailangan niyang i-qualify. Ibig sabihin, kailangan niyang sabihin na may qualification na Philippine court. Dalawa yung qualification eh. Tatlo pala. It's a valid. Number 1, kailangan valid. Pangalawang qualification, Philippine. So may jurisdictional nasa Pilipinas sa jurisdiction. Philippine. And it has to be a court. A valid Philippine court. An arrest warrant coming from a valid Philippine court. Bakit niya sinabi yun? Malamang yun ang tinuro ni Kaufman, yung abogado ni Duterte sa Hague. Kasi ang atake nila dito sa kaso, mga kotsero, is procedural. Ibig sabihin, may procedural issues. Therefore, the arrest is illegal kasi may procedural issues. Pero may sagot din ho dyan si Justice Carpio na regardless kung ang aresto ay not according to established procedures of the ICC, meron pa rin jurisdiction ng ICC. Male captus bene detentus. As long as the capture did not involve any illegal act. Ibig sabihin, hindi siya tinorture, hindi siya ginulpe, walang ginawa kay Digong. Kahit there are procedural issues, the detention is still valid. Legal at nasa prosesong pag-aresto sa ating Pangulo noong March 11. The IHL is the domestic law that we followed in recognizing the warrant of arrest issued against Rodrigo Roa Duterte. Which domestic law and process did Republic Act 9851, Your Honor. as mentioned previously? Yes, as been mentioned previously, and within the provisions allows us to Surrender. either extradition or surrender. We chose the executive mode, which is surrender. Ang komite ng kapatid ng Pangulo na si Senador Amy Marcos ang nagpatawag ng Ano yung mga kotsero, nakakatawa pa yan. Ang haba pang diskusyon yan actually. Tungkol sa jurisdiction. Kasi, etong si Amy, nililito niya kasi yung definition ng jurisdiction. Simple lang naman yan. Kapangyarihan ng korte na dinggin ang isang kaso. Yun lang ho yun. question sa desisyon ng Pangulo na makipagtulungan sa Interpol para ipatupad ang warrant of arrest laban kay Duterte. Nagpakita pa siya ng mga video ukol sa naganap na pag-aresto. Isinuko natin si Rodrigo Roa Duterte sa dayuhan na para bang wala siyang sariling bayan, na para bang hindi na natin kayang humusga sa sarili nating tahanan. Pinakita rin ng senadora sa pagdinig ang mga pahayag ni Pangulong Marcos na nagsasabing itutulong ang Pilipinas sa ICC. Ginamit ko propaganda to si PBB. Now saying that we are nevertheless somehow, in some miraculous way, under the rubric of the international humanitarian law, still under its jurisdiction. Your Honor, it is not the Philippines that is under the jurisdiction. It is the individuals who are charged by the ICC, which is under the jurisdiction. There is a distinction. Our views evolved during times, at times, and I don't So you know do admit if he still has the same view up to today, because we are talking about a clip which was done 1.5 years ago. Our minds can change, ma'am. Kapag hindi ka nag
nag-evolve sa iyong thinking, immature ka. Kapag hindi ka hindi ka nag-evolve sa iyong mindset, sa iyong pagkakaintindi dito sa nangyari na to, brainwash ka. Ibig sabihin, hindi ka na nag-iisip ayon sa katotohanan, ayon sa realidad. Ang malinaw, walang red notice mula sa International Police o Interpol noong March 11. Ang pinadala sa Pilipinas ay diffusion request. Ang Philippine Center on Transnational Crime ang nakatanggap ito noong March 11. Nakasaad sa diffusion request ang hiling na aresto si Duterte. Pinadala raw ang request matapos ang prior consultation sa gobyerno ng Pilipinas na pumayag na sumunod sa International Warrant of Arrest. Base raw ito sa warrant of arrest mula sa ICC. Ang diffusion po ay sa Article 97 ng Rules on Processing of Data is a standardized request Tama. to arrest, detain, or restrict movement Right. of accused. Tama, pero hindi pa siya verified, hindi pa siya naimbestiga, at hindi pa nailalagay bilang opisyal. Wala pang task force, Tama wala po yun, pang tama po. compliance Pero review. hindi po ibig sabihin nun na wala siyang value. Yun yung importanteng parte dun na hindi pinapansin ni Amy Marcos sa hearing. Yung red diffusion has the same value as a red notice. It's just that iba ang proseso. Ayaw pansinin ni Amy Marcos yun. Kasi para sa kanya, hindi diffusion lang yan, hindi pa nare-review ng Interpol, etc. Makipilit mo yung gusto mo. Hindi hearing to Propaganda, propaganda piece lang tong hearing. Nandini ni National Security Advisor Eduardo Año na kasama siya sa core group na nagplano noong March 11 sa pag-aresto ni Duterte. Lumabas kasi sa ibang media na ayon kay DLG Secretary John Vic Remulla, may core group noong March 11 na nagplano hanggang sa mailipad sa The Hague si Duterte. Kasama raw sa core group si Año Remulla, diyan ni Secretary Gilbert Chinoro at Pangulong Marcos. My role was limited to the mandate of my office to assess that the situation does not escalate into a national security concern. The implementation of the ICC warrant is beyond my mandate and I am not part in it. I may also state for the record that I am not aware of any core group, nor am I a member of such group that allegedly planned and prepared for the arrest of former President Duterte. The Department of National Defense and the Armed Forces of the Philippines has no law enforcement mandate. Our sole mandate is to give support to the Philippine National Police when it is asked for. Humarap din sa pagdinig si Senador Bongo. Ito kadiri ang cringe ng movement na to. Bagamat nirespeto natin ang pagdinig na ito, sinasabi ko rin po ang aking mga hinanakit na parang sulit na po. Walang problema sa akin, mag-hearing kahit araw-araw po. Pero may Naglag niya ito si Bongo. Si Tatay Digong. But anyway, tatanggapin naman ng tao yung arrest na yan. Ano kung bakit? 51% ng mga Pilipino ang nagsasabi na dapat nang managot ni Rodrigo Duterte sa war on drugs. Ako, gila ko dyan kasama sa 51% na yan. 51%. Majority na yan. Marami yung may gustong tanggalin na, dalhin na siya sa ICC. Siya ay dalhin na sa ustisya. Tama lang ho yan. Tatanggapin naman yan ng Pilipino. Hindi naman kinontra eh. Natuwa pa nga eh. Marami pa nga Pinoy ang natuwa nung na-arresto na si Rodrigo Duterte. Kasama ako dun. Kasi nag-mature na yung pag-iisip natin. Hindi na tayo nakatutok dun sa Duterte lang malakas. Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family, and let's explore the world together, one update at a time.